May effort na ilayo ang ilihis, iligaw doon sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganun ay mailayo sa taong bayan yung pinakabuod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang-hiyaan na ginawa. Yes. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Ako, totoo. Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Yung tubig baha ay ilalagay po doon, tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok. Kalusot. No? At pwede nang inumin. In-expose ni God, oo. May mga magsisakripisyo, yes. May mga namatay, yes. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Maganda yung mga pag-uusapan natin ngayon. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Sana safe ang lahat. Dahil sa bagyong uwan. Grabe yun. Para sa mamamayan, totoong laban. Pasok na sukay. Maraming salamat at magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot. Walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Araw ng Lunes, Monday, November 10. Tunay na balita, walang kinakampihan. Grabe yung mga bagyo ngayon, no? Para sa mamamayan, totoong laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Okay. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, JU Production, Ma'am Lorna, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos, Lutong Bahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa pag-join sa membership natin. Meron po tayong membership button dyan. Paki-click na lang kung gusto nyo magpa-member. At mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo lupalop, paki-attendance check muna tayo dyan mga kayon. Grabe. Yun. Ano ba sasabihin ko? Hindi. Natatandaan ko kasi, may galap shoutout sa lahat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. May nag-comment pala sa atin. Sabi niya, bakit ngayon lang daw niya ako nakita? Hindi nyo rin nakikita yung mga video ko. Kasi ganito nangyayari. Mababa kasi yung views ko, kaya hindi ako nire-recommend mismo ni YouTube. Kasi tayo, ang ugali natin, pag open ng YouTube, ganun eh. Di ba? Hindi natin tinitignan yung bell icon na notification. Pag kinlik mo yon, makikita mo nag-upload ako. Kung kinlik mo yung bell icon, kaya manonotify ka. Kasi usually, pagbukas ng YouTube, browse na eh. So, pagka hindi ako nirecommend ni YouTube, hindi ako lalabas doon sa home feeds ninyo. Kaya kailangan mong pumunta sa notification, yung bell dyan sa ibabaw, katabi ng picture mo. Tapos doon mo, click mo yon, makikita mo na nag-upload ako. Yun yung difference. Pero pagka mataas ang views o nire-recommend ako ni YouTube, lalabas ako doon sa home feeds. Kaya nga every time na makakita kayo ng mga, manonood kayo ng mga vlogger, lagi na sinasabi, pa-like and share yung video. Kasi yung like, isa sa mga ways yon ng algorithm. Kaya paki-like na rin yung video natin, paki-share, para lumabas tayo sa home feeds ng iba. Para sinasabi kasi nila na matagal daw akong hindi nag-upload. Nag-upload naman ako. Kayo naman. Hindi lang nire-recommend ni YouTube. So, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Ito sasabihin ko. Grabe ngayon, no? Ako kasi batang igitis ako. And I'm sure, bago tayo tumungo doon sa video natin, and I'm sure marami nanonood sa akin ng mga batang 80s, 90s. Bihira naman nanonood sa akin ng mga
yung mga bagong henerasyon eh. So dati, tanda-tanda nyo, di ba? Pagtungtong ng March, April, pagpakasyon ng eskwelahan, summer na. Di ba? Summer, tapos June, tagulan na. Di ba? June, tagulan na. Well, because of the climate change, umusod na ng umusod yun. So, ang nangyayari ngayon, yung tag-ulan, bare months na. Pag pumasok ang September, October, November, yan, may bagyo na. Pasok, ano na yan? Pasukan na ng mga bagyo, mga humahabol. Diba? Unlike before, nung kabataan natin, pagtungtong ng June, tag-ulan na, baba na, tuwan-tuwa tayo kasi pasukan, usually, walang pasok, kaya tuwan-tuwa yung karamihan sa atin. Yung mga lalo na, yung mga bulakbol. Yung mga kakaumpisa pala ng klase, ng school year, ayaw na magsipasok. Tapos pagtungtong ng bare months, di ba, ang lamig na. Ngayon, ang init eh. Di ba? I mean, bago yung bagyo, mainit. Mainit. Kala mo summer. Grabe. Nang mangitim-ngitim nga ako eh. Okay, simulan na natin. Mamaya yung iba. Tatagal tayo. Ang daldal ko kasi. Simulan natin yung sa bagyong Tinyo. Bago itong super typhoon na uwan. Rodante Marcoleta, pasok. Oh, grabe na pala yung namamatay dito sa bagyo, Sen. 188 na. At bukod dyan, meron pang 135 na nawawala. Tinyo yan, po dito ay dyan sa Cebu. Pero sa Negros Island region, 33 ang namatay at 140 naman sa Region 7. Buong Region 7 na yon. Buong Region 7 po yung So 140. sa Cebu, 188. Hindi po, total na po yon, Sen. Sa Cebu? Total na sa lahat ng namatay. mga lugar. Yung 33 doon ay galing sa Negros Island region. Alam mo, Nelson, Grabe, di ba? 188. Grabe yun. hindi naman sa dami ng namatay. Kahit isa lang ang namatay, buhay din yun eh. Totoo. Sapagkat Correct. napaka-importante ng buhay. Correct, Kaya correct. sana ng paraan ay nagagawa para hindi lamang proteksyonan. Kung nandyan na, ay mailigtas man lang. Hindi ba? Totoo po yun. At sa aerial inspection po ng Office of Civil Defense, ay nakita ho talaga, ayan, no? Yung epekto ng bagyo, Sen, no? Maraming bahay po ang nawasak, nasira eh. Wala bang pader yun? Yung dagat na yun? Parang flood Ayon po control. kay OCD Administrator Harold Cabreros, Grabe oh. Ubus ginawa oh. nila ang inspection para matukoy yung lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Ayun no, wala pa siya yung talagang, I mean, yung talagang, di ba? Baka yan na yung flood control na hindi nagawa. Kabilang po sa nakita nilang matinding epekto, yung mismong Cebu City, yung Talisay, at pati na ang Toledo. May mga pagguhudin po ng lupa na naiulat. Sen, Uy, grabe, lubog oh. Ay, nakikita mo yung mga sasakyan? Ayan po ako. Akala mo mga laruan eh, no? Kung malayong ganyan. Sa malayo, pero ang dami pong sasakyan ng nilubog. Hindi lang nilubog, tinangay po ng malakas na agos. So yan, lalong napagtitibay yung kahalagahan Ng flood ng control. proyekto na dapat sana ay walang katiwalian. Ayan oh. Totoo po. Walang korupsyon, matibay ang pagkakagawa sapagkat pagka gumawa ka ng flood control project, Nelson, Yes. ang layunin mo talaga ay proteksyon na ng komunidad eh. Yung mga taong nakatira dyan. Ngayon, alam naman natin na napakaraming flood control projects dyan. Pero ang kinahinatnan, kabaligtaran. Yes. Alam mo yung pinadala sa akin isang litrato? Yung kabilya, alam mo yung kabilya, yung structural steel, yung structure. Kahit pa kung tingnan, hindi bakal yun eh. Parang plastic pipe. Ng flood control. Hindi, yun ang ginamit na kabilya. Parang yun ang kabilya. reinforcing bar. Ano? Parang yun ang bakal. Bali yun ang pinakabakal niya. Paano titibay yun eh? Mabuti pa yung kawayan. Baka kahit paano naging matibay yun eh. Plastic na pipe eh. Ang nandun sa loob eh. Ako po. Ito, hindi mo na maintindihan kung paano naisip. Sigurado hindi Substandard. naman lasing siguro yung nagtatrabaho ron. Pero doon makikita mo na talagang binalasubas ang pagkakagawa. Hindi naman natin nilalahat. Ano? Pero yung nakikita natin, kaya lalong umiigting yung, yung pagkaunsyamin ng ating mga mamamayan kapag pinag-uusapan yung flood control projects na yan. Lalong-lalo na yung nakikita natin na halos pagtakpan. Meron talaga eh. Nakikita nyo na kung ginagawa ang lahat ng paraan Yes. para pagtakpan yung mga taong alam naman natin, kahit magtago pa sila, sila talaga ang mga may kinalaman kung ba't nagkaganyan ang ating mga komunidad. Yan, Cebu, yan. Diyan lang po sa mismong Cebu, yung nangyari na yan, kitang-kita, pati ng mga residente, alam nila na yung flood control na nakatayo, nasira,
At yung tubig, sa halip na dumiretso doon sa mga bahay. Kaya Yun, ng ang tubig baha. nangyari. Pero, Kaya pala ganun kalakas. Kasi, di ba, may report tayo dito eh. Di ba, yung mga baha nung baha nung Tinyo sa Cebu. Diba, tatanong ko nga kayo, baha pa ba to? Rumaragasa yung yung tubig eh. Talagang kahit swimmer ka, kahit magaling ka lumangoy, sa lakas ng current, tatangayin ka eh, di ba? So, yung pala yun. ang pilit pong pinalalabas ngayon, hindi flood control lang may problema dyan. Yan eh, dahil doon sa mga kung ano-anong project na ginagawa ngayon. Sen ibig sabihin talagang may effort na ilayo ang ilihis, iligaw doon sa tungkol mismo sa flood control. Talagang iniisip na nila yung mga paraan para sa ganun ay mailayo sa taong bayan yung pinakabuod ng pinag-uusapan ngayon na kaya tayo nasadlak sa ganitong kalagayan dahil sa kawalang-hiyaan na ginawa. Yes. May kinalaman sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Ako, totoo. Nililihis. Ito yung katunayan na nililihis o nililigaw. Alam nyo ba, naglabas daw ng ICC ng warrant of arrest kay Senator Senator Bato de la Rosa ayon kay Boying. Tapos wala naman palang red notice. Grabe, 'di ba? Ang sinasabi nga sa social media, guni-guni ni Boying eh. Yung warrant of arrest eh. Anong purpose mo? Bakit naglabas ka ng ganon? Para malihis? 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Senator Rodante Marcolete. May gustong pagtakpan. Meron. Hindi naman tayo bata. Alam naman natin yan. Kaso ang problema kasi, pagka napanood mo sa social media, nakita mo sa social media at mahina-hina kang mag-research, mahina-hina kang tao o mahina-hina kang nilalang. Marami yan real talk to. Mahina-hina kang nilalang, maniniwala ka. Without giving an effort na mag-research ka at alamin mo kung totoo nga o hindi. Wala na kasi kung one way na lang. Kung baga, napanood mo sa social media, ay putya, si Bato, meron ng warrant of arrest galing ng ICC. Bam, pasa mo sa kabila, pasa mo, na-post mo, either bebuti nga o against ka o pro ka, tapos naniwala ka. O, di ba? I mean, marami pa rin naniniwala na one way doon sa social media without giving an extra effort para malaman o research mo kung totoo nga yung pinanggalingan ng news o yung post na yun. Diba? Yun yung one way na sinasabi. It's another way na may pinagtatakpan. Pero palagay ko, ewan ko, ang taong bayan, mulat na eh. Kahit ano pang gawin mo, yung palang iniisip mo palang na pagtakpan, lalong-lalo na kung nakikita na nila yung paraan para pagtakpan. Lalo mo lang gagalitin ng tao. Yes. Totoo po yan. Ang problema, Sen, ay kahit anong pilit na gawin na ilayo dun sa flood control ang issue, ay mukhang mismong ang nature. Katalagahan na. Ang kalikasan. Nature, kalikasan. Nature na po ang gumagawa ng paraan para ipakita. Ito ang problema, Ayan, nasa kitang-kita natin. Totoo yun, Totoo yun. Ine-expose ni God kung ano talaga yung naging problema sa Pilipinas. Grabe naman to. Grabe. Grabe yan. Okay, may pag kasi. May pag yung screen sa sobrang lamig. Umuulan kasi rito eh. Grabe, ine-expose lang ni God kung ano yung nangyari. Na kahit anong lihis, pagtakip, kahit anong issue na gusto nilang i-divert, yung mga tactics, yung mga strategy na gusto nilang gawin. Mismong si God na, yung nature na yun, nagsasabi na ito yung ginawa ng politiko, ng ilang politiko, ito yung ginawa ng gobyerno nyo sa bayan ninyo. Diba? Can you just imagine Lindol, Cebu, Davao, North Luzon, tapos mga bagyo, mga ulan. Napaka-historic eh. Parang kung titignan mo, parang hindi naman nangyayari ito noon. Diba? Ngayon, nung kalalabasan ng mga flood control, ganyan na nangyayari. Ine-expose lang talaga sa atin na, putya, ito na. Ito na yung ginawa ng gobyerno nyo. Ito na yung ginawa ng mga iilang tao na sa sobrang greedy sa pera. Huwag na tayo lumayo. DPWH ay yung mga DE, yung mga RD, yung mga flood control, yung mga contractor, lahat nung ginawa nila. Biriin mo, ganun sila kasakim sa pera. Greedy na tawag dun eh. In-expose na ni God sa atin. Example na yun. Di ba? Kumunoy na baksak nun. Totoo lang, kumunoy na. Wala nang second to the power pa yan. Talagang grabe na yung ginawa nila. So, sobrang greedy. Biriin mo, halimbawa, may isang maleta ka na, 45 million. Ang laman to 50. Tapos hindi ka pa rin nakontento. Pucha, that's too much.
Yung iba nga dyan, nagkakasya na sa 100 eh. Tandaan nyo to Tandaan nyo to. Ito difference. Yung 100 pesos sa iba, pinagpupuyatan pa nila para makakuha. Yung mga kulokoy na yon, yung mga hindot na yon, magkano? Diba? Milyon. Bilyon. Hindi nagpupuyat yun, Hindi nagpupuyat. Saglit lang. Samantalang sa ibang tao, yung 100 pesos, bago nila makakuha, kailangan nilang pagpuyatan. Grabe yun. Yan yung recap nung Bagyong Tinyo. O, tapos, di ba, Bagyong Uwan naman yung dumating. Ito, panoorin. Ay, hindi. Ito mo nang papasukin muna natin. Tama. Yung Bagyong Uwan na. Baka kay Albay. Dinalungan Aurora. Grabe yung lakas, no? Grabe yun. Pagka ganyan na maririnig mo sa gabi, naku, Diyos ko, naranasan ko na yan. Talagang lahat ng santo talaga matatawag mo. Lakas eh. Yung tunog ng ganon, malakas yan. Yan, no? Yung parang gumaganon pa. Parang, papito na. Alam mo yun? Lakas yan. Ito, Lubo Elementary School. Wala na yung dalawang classrooms. Hanging gonon dosa. Oh my God. LEST man. Naulit man yun. Bilang time. Grabe yung tulay, oh. Yan, oh. Kaya mo ba languyin yan? Kahit na sabihin mo magaling ka lumangoy, laking dagat ka, malalangoy mo yan. Ganyan kalakas ng current. Ewan ko, Hindi ko rin alam. Baka kaya naman. Pero I don't think so. Kasi kahit naman na sabihin mong hindi ako lumaki sa dagat, pero kung ganyan kalakas yung current, parang imposible eh, no? Lalo na kung malalim. Umitik sa lata, dalim. Ma'am Freda, awan Lakas dyan eh, oh. sa iba. Baro nga tangkiyo. Ginigiba nga yung yung bato na structure eh. Sa lakas eh, oh. Ayan, oh. Iniwalay na yun, oh. Hinati na baga. Galang tayo, napod. The National High School, ipundotop ni Tiali building tao. Nawab-wab. District 3, San Miguel, Catanduanes. Ito grabe, bubong na lang, oh. Mga kapuso, isinarado na po ng mga otoridad itong Sitio Amper. Ito yung Amper Beach dito. Makikita po natin ang mga pulis ay nakabantay dito. Ito Aurora pa din. Ang area po na to, makikita natin talagang napakalalaki po ng mga alon dito. Grabe yung alon. May mga bato na dito. Nababasag niya na yung bato. Naiaangat na niya yung bato. Mukhang delikado na. Papunta po ng Kasibu. Mukhang delikado na. Delikado na talaga yan. Yung side na yan at siyempre papunta naman doon sa Baler. Isolated muna po siyempre yung lugar na yan dahil nga ayaw pong padaanan ng mga otoridad dahil lubhang delikado na po sa laki ng mga alon na gaya niyan. Grabe, oh. Okay. Grabe yung alon, puta. Kahit magaling ka lumangoy, I don't think magkakaya mo yung ganong klaseng alon eh. Grabe, parang putik na nga. Di ba? Mukhang delikado. Delikado na yan. Yan talaga si Ian. Eh. Pero ang galing, no? I mean, hindi magaling dahil may bagyo. Magaling si God talaga. Bakit ka mo? Ito na-realize ko lang. Ngayon lang. No? Doon sa mga nakikita natin. In-expose ni God, oo. May mga magsisakripisyo, yes. May mga namatay, yes. Inaalaw ni God, yes. Pero ang galing. Kasi despite the fact na merong mga pagbaha, makinig kayo, na pagbaha, kita mo,
kahit papano, nagtitira pa rin sigat ng bubong kung saan pwedeng tumungtong yung mga tao. Ang galing, di ba? Ang galing. Tingnan nyo sa tinyo, lahat sila nakatungtong sa bubong. Hindi pa rin hinayaan ni God na pati bubong wala eh. I mean, lagpasan, di ba? Hindi pa rin. Nagtira pa rin siya ng way na kahit papano mailigtas. Pero kailangan niya sigurong gawin, kailangan niya sigurong i-allow para ma-expose sa atin, tayo, kung paano na at kung ano na yung ginagawa nila sa Sierra Madre. Di ba? Sa Sierra Madre, kung ano na ginagawa nila sa pagka-corrupt, pagkuha ng pera ng taong bayan, kung harap-harapan nyo ng ginagago, kayong mga iilan sa gobyerno, masyado nyo ng ginagago yung mga taong bayan at naghihirap na. So, eto ang sa inyo, dambuhalang bagyo. Di ba? Para ma-realize ng mga natitirang tao na kailangan na nilang magreklamo, tumindig, at buwagin yung mga corrupt. Ang galing. Just na-realize ko lang ngayon na ang galing lang. No, ang galing pa din. Magtitira pa rin talaga si God ng way na doon kayo sa bubong. Mahaliligtas kayo, doon kayo sa bubong. Pero yun nga lang, sad to say, syempre meron kailangan magsakripisyo. And I think, ina-allow din talaga ni God yun eh. Yung may mga sakripisyo, ina-allow ni God yun. Nakakalungkot lang na yun yung realization sa atin. Nakakalungkot kasi kailangan merong iilan na magsakripisyo para ma-realize natin na sobra na yung ginagawa ng gobyerno natin. Kasi nakakaingit eh. Ako naiingit ako sa mga OFW ko. Sabi ko nga, di ba, lagi ko sinasabi, kung bata ako, 45 na ako eh, 1980 ako eh. Kung bata pa ako, malamang nasa abroad din ako eh. Malamang bit-bit ko rin yung pamilya ko eh. Malamang tas ganito mangyayari. Malamang hindi rin ako uuwi ng Pilipinas eh. Diba? Uuwi ako magbakasyon para mamasyal. Pero yung para tumira sa mga anak mo, labo. Kaya nga kung hindi tayo kikilos ngayon, ito, itong ginagawa ko, yung pag-voice out, yung pag-uusapan natin ng ganito, hindi ko naman binibira yung gobyerno eh. Ang binibira natin yung tao eh. Diba? Kasi kung hindi natin gagawin to, kami, sila, yung mga political vlogger, sino gagawa? Eh, alam naman natin na the more na hindi ka umiimik sa gobyerno, eh, mamimihasa lang sila. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng rally eh. Diba? Sa INC, kasi nga, enough is enough, kumbaga. Lalo na ngayon, magkakaroon ng rally ulit. Diba? November 16, 17, 18, INC Peace Rally. Peace Rally. Tapos yung mga nag-rally noong September 21 regarding corruption, mag-rally din ata November 30. So, we don't know yet kung established na yon o kung tuloy. Pero yung sa INC, mukhang positive kasi may mga post na eh na lumalabas. So yun, di ba? Na-realize ko lang na gano'n na magtitira pa rin si God ng way, yun nga, yung bubong, para doon kayo tumuntong, makasurvive kayo hanggang sa mawala. Galing lang. Talagang hindi lahat nangyayari ng walang dahilan eh. Mangyayari talaga lahat ng bagay dahil may dahilan ang Panginoon natin. Lagi niyong tatandaan yan. Papasukin natin, Doc Mata. Ito nakakatawa. Panoorin niyo. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, Salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and multi-filter po nung water filtration system. Yung tubig ba, hindi kaya? Yung tubig baha na may mud? Actually, pwede. Talaga? Oo. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Sana pinasubok mo doon sa katabi mo. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa press ko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon,
Tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, Kalusot. no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella, tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira o nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay nafi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat Tang-inang yun. at ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede pong makapoison, pwede pong makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga, meron siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration, so may tulong po. Then ipa-boil po siya ng 1 to 3 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver, no? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis. Yun, ang dapat. Diyos ko naman, Santi. Dapat pinauna mo dun sa katabi mo. Oh, inumin mo to, tubig baha. Hindi ako masyadong magko-comment technically kasi hindi naman ako doktor, unlike ni Doc Mata. Hindi naman din ako scientist at wala naman akong knowledge doon sa mga proseso para maging malinis yung tubig. Pero putang ina, tubig baha, pwede nang inumin kung manggagaling ka mo daw doon sa filtration kit na yun. Mauna kayo. Okay pa naman ako eh. Mauna kayo. Pagka nauna isang buwan, 2 buwan, okay naman. Hindi baka doon, sumunod na ako. Pero okay pa naman ako so far. May tubig pa naman dito. Di ba? Ewan ko. Naku, natatangahan ako talaga. Natatangahan ako. Doc Mata na yun Doc Mata yun na nag-review. So, hindi po masakay Doc Mata yung pinagsasasabi na inyo. In short, he disagreed. Diba? Pasensya na kayo kung medyo malabo. Nagmo-moist kasi yung camera natin. Gawa na maulan pa rin dito. Alam nyo kagabi, partida, hindi pa to Hindi pa to, nasa south ako. Hindi to sentro ng bagyo. Pero sa sobrang lakas ng hangin, talagang pumapalay pa yung lona, yung bubong, pumapalo. Hindi ako nakatulog kaya sobrang, yung tulog ko partial, installment, parang Bombay. Hindi ganon. Partida, hindi pa to sentro How much more kung talagang sentro pa ng bagyo, baka hindi ka na talaga makatulog. And
gusto ko lang hindi ko na i-shoutout, pero meron kasi ako napanood eh. Alam niyo yung ginagawang kalokohan yung Bagyo, na kunyari reporter siya, nakapayong, tinatangay yung payong kunyari, tapos may mga tumatangay kunyari na mga balde, planggana, pumahampas sa kanya. Yung pala binabato ng misis niya. May napanood ako eh, ganun. Hindi ko maiwasang hindi mag-comment. Nag-comment talaga ako kasi nino-normalize eh. Ang hirap nung pakiramdam ang hirap na nga nung dinanas ng mga tao na nakatira doon kung saan nagsentro yung bagyo. Tapos gagawin pa nilang joke yung ganon. Tapos magko-comment pa siya na kaya nga ginawa namin masaya kasi ang hirap na ng dinanas. No. Hindi dapat nino-normalize yung ganon klaseng dapat maging sensitive tayo sa pag-content. Marami, million na eh. 2 million followers yung mag-asawa eh. Ang inaano ko lang, sana maging sensitive sila. Umabot naman sila sa 2-point-something na million eh. I'm sure marami na silang content na nagawa. Sana wag naman yung ganong klaseng content. Tapos ino-normalize. No. Wag natin i-normalize yung ganon mga bagay dahil nasa social media sila. No. Parang ano lang yan eh. Parang ganito. May mambubuli sa social media. Tapos sasabihin nun ng bully, kung ayaw mo mabully, kung ayaw mo makatanggap ng mga bash, wag ka mag-post. No. Hindi porket content creator yung ganon, tapos nag-content siya ng ganon, ibinabash na. Kumbaga nino-normalize na. Same logic applies to this one eh. Na hindi porket content creator kayo, malungkot na yung dinanas ng mga tao, gusto nyong pasayahin, tapos ang gagamitin yung context yung sa bagyo. And hindi mo naman alam o hindi naman kayo direktang nakaapektuhan, hindi nyo alam yung hirap nun. Kanya panood nyo yung, sa Bagyong Tinyo, yung sinisi-CPR niya yung asawa niya o yung partner niya sa bubong, sa ibabaw ng bubong. Pucha, ano yan ha? That's traumatic. At pwede yun mag-cause ng PTSD, yung post-traumatic stress disorder. May pinag-aralan naman ako kahit papano. Psychology ang kinuha ko. Nakapag-masteral din ako. Hindi lang ako doktor. Pero alam ko yung padating sa mga ganyan, sa mga behavior. Alam ko. Yung mga stress, yan, yung mga PTSD. Very traumatic yun. Hindi lang doon sa direktang couple, pati doon sa mga nakakapanood, pati doon sa mga nag-video. Pwede yung mag-cause ng PTSD sa kanila. Even doon sa mismong tao. Tapos gagawin mong joke sa online para may ma-content ka. Ang dami naman pwede yung content di ba? Nakaabot nga sila ng 2.5 million na followers eh. Bakit hindi sila makaisip ng ibang content? Not having that particular sensitive content na kung saan gagawin mong joke yung bagyo. Dahil sasabihin mo, i-comment mo pa na yun na nga eh, ang hinap na nga na dinanas eh. So gumawa kami ng katatawanan. No. Wag natin i-normalize yung ganong klaseng pananaw sa buhay. Di ba? So, kaya nga ako, itong laban natin, itutuloy natin to. Kasi kung hindi ko gagawin to kung hindi namin gagawin to, wala namang ibang gagawa eh. So karamihan kasi manonood, hindi naman lahat content creator. Di ba mga kayon, maraming salamat sa suporta sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.